Animoy mga prutas na nahulog mula sa puno ang pag-ulan ng yelo sa Minneapolis, Minnesota sa Amerika. Ang laki ng mga tipak ng yelo, halos kalahati raw ng sukat ng isang tennis ball. Rinig pa ang pagkalampag ng mga ito sa bubong ng mga residente. Wala namang nasaktan sa pag-ulan ng yelo. Ang hakbang ng militratong kasambahay para makamit ang hustisya at ang British national na pinagbabaril sa Leyte. Paspasan natin ang iba pang balita. Binaltratong kasambahay sa Occidental Mindoro nagsampa ng kaso laban sa kanyang mga amo. Nabulag at may mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Kwento niya, ilang beses siyang sinaktan, binartilyo ang kanyang mga kamay at ari at pinagsusuntok ang iba't ibang bahagi ng katawan. Sinusubukan pa makuhanan ng panig ang mga amo ng biktima. Mga sundalo tinambangan sa Ongkaya, Pucan sa Basilan. Isang sundalo ang patay sa pananambang na nauwi sa engkwentro ayon sa West Mincom. Sugutan naman ng 6 na sundalo at isang pulis. Mag-ocular inspection daw ang grupo sa barangay kasama si Vice Mayor Amadine Baharim nang mangyari ang engkwentro kahapon. British national sa Albuera, Leyte pinagbabaril, patay. Pauwi na raw ang biktima ng pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin ang kanyang sasakyan. Dead on the spot ang biktima. Planong magsampa ng reklamo ng Makati laban sa Taguig, kasunod ng anilay tangka ng mga enforcer nito na puwersahan daw na i-take over ang mga paaralang nasa barangay na sakop na ngayon ng Taguig. Ang sagot ng Taguig LGU sa pagtutok ni Jamie Santos. Pero paano naman po ang mga magulang? Kami po ang lubos na naiipit ang kapakanan ng aming mga anak, mga estudyante. Kabilang ito sa mga tanong ng ilang magulang na mga mag-aaral sa Rizal Elementary School na isa sa mga malilipat sa Taguig LGU mula sa Makati LGU. Sabi ng Federation of Makati Parents and Teachers Association, yan ay matapos daw biglang may dumating na security ng Taguig LGU at isang nagpakilalang principal sa paaralan kahapon. Nagulat daw ang security personnel ng paaralan dahil hanggang Disyembre pa raw dapat ang kontrata ng security personnel sa lahat ng paaralan sa Makati. At wala raw itong naipakitang kaukulang dokumento sa mga ito. Yung principal po na iyon ay galing sa District 1 ng Makati at na-reassign sa District 2. So hindi pa po siya naipakilala sa mga security guards. Nung pupunta po siya kahapon, ay hindi po siya napapasok dahil po hindi po siya kilala. Pangamba po namin sa aming mga anak. Dahil kumpleto po kami sa supply from Makati. Yung po bang mawawala na yon sa aming mga estudyante, maibibigay po ba ni Taguig? Bantay sarado ngayon ng mga magulang at mga otoridad ng Makati at Taguig LGU ang naturang paaralan. Sa pahayag ng Makati LGU, kinokondena nila ang anilay tangkang puwersahang pag-takeover ng mga enforcer ng Taguig Public Safety Department. Plano raw magsampa ng Makati ng kaukulang kriminal at administrative charges para daw sa boundary restriction ang desisyon ng Korte Suprema. At hindi anila nililipat sa Taguig ang ownership ng mga pag-aari ng Makati LGU. Sagot naman ng Taguig LGU, batay sa DepEd NCR Memorandum Order 2023-735, ililipat na ang pamamahala at superbisyon sa 14 na eskwelahan mula sa DepEd Division of Makati patungong Dibisyon ng Taguig Pateros. Naghahanda na raw ang Taguig Pateros DepEd sa pasukan at nagpatulong sila sa Taguig LGU na masiguro ang seguridad doon. Pero binarikadahan nila na Makati LGU ang mga pampublikong eskwelahan at kalye sa mga apektadong barangay na territorial dispute. Kinukundina ng Taguig LGU ang mga pahayag ng Makati City Administrator, pati ang banta ng pagkakaso. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang DepEd kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. K-drama realness ang feels ng first ever fan meeting sa bansa ng Korean actor and singer na si So In-guk. Mainit na sinalubong si In-guk ng fellow fans na naghatid ng kanilang all-out support. Angat ang K-League ng kantahin niya ang kanyang single na My Love. Sa interview ng GMA Integrated News, isinare ng Korean Oppa na gusto niyang itry na mag-food trip sa ating night market. May pinakikinggan din daw siya ngayong Pinoy artist at nagbigay pa ng pasampol.
제가 이 필리핀 팬미팅을 준비하면서 그 필리핀 아이돌이죠. SB19, yeah. SB19, the P-pop idol, and then they're really nice. I really loved all their performances. Up next, ano kaya ang pinaka-challenging na ginawa ni na Barbie Fortesa at David Licauco para sa Maging Sino Ka Man? At ang pag-slay ng mga bagong Gen Z slang na Naur at Gege. Gets nyo ba? Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Tortana Pob is in Manila para sa kanyang first fan meeting dito sa bansa. Sa kanyang IG, isinare ng Thai actor ang kanyang interaction with the fans. Bumida si Tor sa mga pinusuang Lacorn series tulad ng Man of Vengeance na napanood dito sa Kapuso Network. Rainy days, I'm thinking about you. What to say, wish I knew how to. V for visuals and vocals served. Yan ang hatid ng Rainy Days MV ni BTS member V. Perfect for the weather ang song. Kasama ang Rainy Days sa track ng first solo album ni V na Layover na i-release on September 8. Closer than ever na raw sinang Maging Sino Ka Man stars Barbie Fortesa at David Licauco. At ang dating medyo mahiyaing si David, nag-open up na raw at na mahilig na ring mang-asar. Narito ang chika ni Aubrey Caramper. Oh, smile ka. O, di ba nangaasar na rin siya? Nagkukulitan, naghaharutan at madalas nag-aasaran. After 2-3 shows, okay, finally, nag-loosen up na siya, mga kapuso. Woo! Ganito off-screen ang Team Barda o sila Barbie Fortesa at David Licauco. Kabisado na rin namin yung isa't isa, paano kami magtrabaho. Pwede mo naman ako kausapin anytime. Okay! Noted. Anytime. Aside from kilig, may kita rin daw on-screen ang bardagulan ng Barda as Monique at Carding sa remake ng Maging Sino Ka Man. Umabot na sa millions of views online ang pasilip sa action scenes si David sa Maging Sino Ka Man. As much as possible, siya raw ang gumagawa ng stunts at action scenes. No big deal daw nang minsang madaplisan. Nung nakita ko yun, nagulat ako kasi, ay wow, mukhang action star ako dito ah. Ang pinaka-challenging for David, Kinakausap ko yung mga kaibigan ko na, medyo kanto, ganun. Tol! Saan tayo, Tol? Tropa peeps! Tropa peeps! si Barbie naman magpapanggap muna bilang isang lalaki na si Dino bago ipakilala as Monique. Masyadong panlalaki. Kasi kahit ako, magiging lalaki. So, another challenge for me. Mapapanood na this September ang Maging Sino Ka Man. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. And that's my chika ni Sunday night. Ako po si Nelson Canlas. Tia, Ivan? Ama ka na! Dog show! Deserve! Na-er! Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng mga to? Abay, syempre, hindi ko muna sasabihin sa inyo. Dahil, ipagtatanong muna natin sa mga nandito kung alam nila kung anong ibig sabihin ng mga katagang ito sa kasalukuyang Filipino slang. Kasi yung dog, aso kasi yan di ba? Parang green na, yan green. Green words, dog show. Dog show? Oo. Pwede mga palabas ng ori ng mga hayop, aso. Katatawanan. Katatawanan. Ano ba naman yan? Parang tulad po sa outfit ko ngayon, mukha daw po akong tita. Dinodog show na naman po ako ng mga kaibigan ko. Ay, ibig sabihin yung mag-ama, ama ka na. Ano yun? Ano yun? Tama ka na. Ano yung gigi? Ano yun? Sige. Ayun pala, sige. Gigi. Ano ba yan? Oy? Sige, sige. No. Ano? No, it's Aussie. No po. No. Yun po yung meaning. Ama ka na! Gege! No! Ilan lang yan sa mga bagong slang ngayon, be. Kung ililista natin yan lahat, hindi tayo matatapos.
Ayon kay Professor April Perez ng UP Department of Linguistics, gaya ng ebolusyon ng wika at kung paano ito ginagamit, never-ending ang pagsilang ng mga bagong slang. Meron tayong tinatawag na sociolect. Ito yung isang variety ng wika kung saan nakabase dun sa grupo na kinabibilangan natin sa lipunan. So, kumbaga social dialect. At nagkakaroon ng mga bagong salita kasi nga merong grupo na gumagamit. Hindi maikakailang meron at merong tataas ang kilay sa mga ganitong slang. Pero para sa mga eksperto, walang problema lalo't ibig sabihin lang nito, buhay at patuloy na umuunlad ang ating wika at kultura. Basta ang paggamit ng slang, may tamang oras at tamang sitwasyon. Nakasalalay pa rin yun kung kailan ito gagamitin ng mga speaker, di ba? Kasi kung yung isang speaker naman ng wika ay pamilyar doon sa sitwasyon kung kailan niya marapat na gamitin ng isang wika, di ba? Sa tingin ko hindi naman yun magiging problema. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Get na? Get na? Sige. Yes. Gets Gege. Pag-aralan pa natin. At yan po ang mga balita ngayong araw ng linggo. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Merina para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.